papuntang Malabon Pet Market. Actually, ginising na ako ni Mrs. na mga 4 o'clock. Kaso lang, ang hirap labanan ni Katam. Ang hirap. Yakap na yakap sa akin si Katam eh. Naglalambing pa nga eh. Pag daw bumangon. Buisit yan. Eh, wala siya sinabi sa mga pets ko. Mas matindi yun. Mas matindi yun mga asar. Then, yun. Sabi ko sa kanya na gusto kita. At sinabi ko sa kanya yung mga bagay na nagustuhan ko sa mga katanungan niya. Ganun. Mga tropa ko dyan na mga reseller at kung tayo nagtatrabaho yung company, every month magbayad pa rin tayo ng ano, kaya naman tayo mag-voluntary tayo. Laking tulong yun, lalo na yung SS. Nakakita na ako mga nakatambay tao. Ba't nandito ka? Party ko lang yung motor ko. Ang daming ibon. Okay. Good morning, Mr. Boy. Good morning. December 2. Then, mag-aalas 6 na ng umaga. Medyo late ako. Papuntang Malabon Pet Market. Actually, ginising na ako ni Mrs. na mga 4 o'clock. Kaso lang, ang hirap labanan ni Katam. Ang hirap. Yakap na yakap sa akin si Katam eh. Naglalambing pa nga eh. Pag daw bumangon. Buisit yan. Eh, wala siya sinabi sa mga pets ko. Mas matindi yun. Mas matindi yun mga asar. Mas matindi mga asar yung mga yun eh. Talagang hindi ka pwedeng hindi bumangon. Dahil yung mga tahol nila, hindi ka titigilan. Kalalabas lang natin ang Mindanao Avenue. Mga boy, mag-u-turn tayo ngayon dito. Kakanan tayo, papuntang Talipapa. Puntang Baysa. Nagabi na ako nakatulog kagabi, alam nyo na. Medyo kahit na pagod tayo, hindi tayo basta-basta tinamaan ng antok. Kaya nakatulog din tayo ng mga alauna na. Kaya nangyari, yun nga, pahirapan ng bumangon. Lalot katabi mo si Katam. Hindi kasi si Mrs. yung katabi ko eh, si Katam. Pagkatabi natin niya si Katam, kaya mangyayari sa atin. Titignan ko kung may aabutan pa ako doon. Pero naman siguro, kasi yung first na punta ko doon, inabutan pa naman ako. Tanghali na yun mga boy. Kasi nung naplatan ako, remember, padaling araw, padilim pa. Black. Yun pala, kalbo na yung gulong ko. Diba? Kaya yun. Nawas na ako punta doon, alas 8 na yata. Parang 8 o'clock na. Kaya ngayon, kahit paano naman ay mag-aalas 6 pala. Medyo maaga-aga pa. Na-rehome na natin si Dino. Na-rehome na natin si Yen. Alimitan pa tayo doon. Si Dina at si Yo sa Kasili. Alipapa na tayo mga boy. Medyo masakit ang ulo kasi yun nga, daw sa nakatulog. Hindi
pa ako nakakapagkape. Kakape tayo mamaya. Yun na mismo siguro. Nakikape tayo sa mga tropa doon. Sinasamantala ko kasi dahil si Mrs. ngayon ay may Christmas party sa company. Sa hawak niyang area, Christmas party doon, and then she's invited to join. Kaya wala tayong paghahanda ang sunduin. Kasi pagka pauwi siya, siyempre ang oras natin para sa kanya. Lahat ng oras natin para sa kanya. Kaya kahit nga pag i-edit ng video, hindi ko ginagawa pag nandyan siya. Kasi minsan lang kami magkita, lahat ng atensyon ko, ibibigay ko sa kanya. At yung pinaglilingkuran ng ating mahal na Reyna. Kaya, ano talaga mga boy? Kaya dun sa mga kaboy natin, may asawang mga lalaki. Siyempre, the only beautiful woman in your eye is your wife. Diba? Tingin-tingin, pero siyempre, misis pa din. Tigil-tigilan na natin yung mga dati nating gawain. Tapos na tayo doon. Kaya doon sa mga iba namang mga wala pang asawa, mga boy, payo ko sa inyo, medyo hindi maganda, pero asawa kayo. Makasawa kayo mababae. Hindi naman sa gano'n na mamabae. Huwag lang kayo magsabay-sabay. Sama yun. Natural lang yung minsan papalit-palit. Mamimili ka kasi. Mamimili ka na makakasama mo sa buhay. Diba? Okay lang naman kung hindi na mamili. Katingin nyo, simula pa ng yung girlfriend nyo na since birthday, gusto nyo kayo na maging mister. I-choice nyo yan. Pero para sa akin, mamili kayo. Diba? Then, kilalanin nyo. Alam nyo mga boy, hindi na porket nagkikita kayo niyan, kung ano pinapakita niya sa inyong harapan, eh, yun na siya. Alam nyo, pinaka-the best dyan, yung makasama nyo siya sa bubong. Ako kasi, si Mrs., kasama ko yan sa katrabaho ko yan. Kaya alam niyo naman, di ba, pinasukan namin trabaho, eh, parang bahay din namin, hindi kami natutulog. Sabi ko nga sa inyo, may dalawang kwarto minsan, kwarto ng babae at kwarto ng lalaki. Isa't tatlo, kwarto ng lalaki, kwarto ng mga babae, at kwarto ng supervisor. Doon natutulog yung mga supervisor or visiting supervisor. Yan yung mga natutulog doon. Ayun, si Mrs. nung ano ko, ito ka lang naman dahil wala kayong pakialam. Si Mrs. Siyempre kasama ako sa trabaho. Kaibigan ko din. Pakwentuhan ko din. Eh, alam niyo yung mga karakas ko. Ang mali ko doon, lahat ng kalokohan ko, regarding sa mga babae, ako kwento ko sa kanya. Pero hindi naman yung tungkol sa test and tell ako, hindi. Mga diskarte lang. Kaya si Mrs. walang katiwala sa akin. Kasi alam niya karakas ko. Eh si Mrs. naman, nadali ako niya sa sa pagkain. Anong ibig sabihin mo ng pagkain, mga boy? Si Mrs. kasi, sarap magluto. Oo. Mrs. Bicolana yan. Alam niyo naman ang mga Bicolano, di ba? Matindi rin yung magluto mga yan. Gata. Kaya papa ko, Bicolano.
Madalas din naman ako nakakatikim ng mga pagkain Bicolano. And then si Papa, sa family namin, hindi naman hilig sa pag-aano, talagang masarap magluto si Papa. Isa lang na yun ganyan, pero talagang masarap siya magluto. Kahit mga simpleng bagay lang, simpleng ulam lang, masarap talaga siya magluto. Ayun, si Mrs. Alam niyo si Kuya Gilbert, yung palakain. Nakita ko yan si Mrs. Kasi si Mrs. pag walang pasok, tapos ako, minsan, nasa branch pa ako, kinabukasan na ako uuwi. Aalis, yung branch lang yun. Kasi minsan, Friday ako uuwi, Friday ng gabi. Para makipagbarkada. Then, minsan, pag medyo ginagabi, sa pag-close ng transaction o sa paniningin, kinabukasan na ako uuwi. And then, sa tinatanghali na din dahil kami natulog. Yun nga. Pagising ko ng umaga yan, yung sa branch namin, wala na yung mga kasamahan namin. Isa tulog pa. Si Mrs. gising na yan. Naglilinis na yan ang loob ng branch namin, ng office namin. Tapos, bago magtanghali yan, nakaluto na rin yan. Nakita ko talaga siya din. Nakita mo yung babae. Pagising mo lang yung umaga eh. Nakita mo halos, sabihin mo nga eh, makikita mo ang kagandahan ng isang babae pagising ng umaga. Yung ibig sabihin nun, talagang wala pa si make-up, wala pang kung ano, yan. Malinis sa branch, masarap magluto. Ganun talaga. Yan ang mga nagpaano sa akin eh. Nagpahila sa akin papunta sa kanya. Ay parang wala rin naman, wala lang kami nun. Magkaibigan lang kami, magkatrabaho. Pero nagsimula yung aming love story nung ay lipat na ako ng branch. Nagtayo ako ng branch sa Plaridel, Bulacan. Yun. Tapos medyo nagkakatawagan kami, nagkakamustahan. Ganun. Then, yun. Sabi ko sa kanya na gusto kita. At sinabi ko sa kanya yung mga bagay na nagustuhan ko sa mga katanungan niya. Ganun. Yung misis, may pagkamasungit talaga yun. Pero, not approachable din ang pagmumuka. Yung mga tipong hindi mo basta-basta malalapitan na ano. Ganun siya eh. Pero napakabait ni misis. Napakasipag. Diba? Saan ka ba? Ako lang nasa bahay. Diba? Siya nagkatrabaho. Pero napag-usapan naman namin yan. Siyempre, personal na namin yung ganong setup. Diba? Pero, pinipin talaga ako sa kanya. Isa rin sa mga gusto kong babae na independent. Tapos career woman na siyempre, iniisip ko din na pagka nagkaroon ako ng problema, mawala ako ng maaga. Kaya niya yung mga anak ko. Hindi yung maghahanap ng ibang lalaki para kuhain sila. Diba? Wala naman problema kung mawala man ako ng pag-asawa. Siyempre, karapatan naman yung sumaya. Personal. Diba? I mean, nakakatulong sa ngayon, nakakatulong talaga, sobrang tulong. 80% ng financial natin siyang gumagawa, di ba? Tayo, pabayad-bayad lang tayo ng bills. Tagabantay ng mga bata at the same time, syempre, para nga makatulong, bayad-bayad ng bills. Kuryente, tubig, baon ng mga bata, pagkain sa bahay, wifi,
Diba? Pag hindi naman tayo bumibenta, ito rescue naman siya. Naunawaan naman niya yan. Dahil regardless sa business, alam niya na. Hindi palaging masaya. Puro challenges. Diba? Andito na ako sa ano? Sa tapat ng Pag-ibig. Kanto lang, napuntang bagong baryo. Kanang kapatid. Pag-ibig fan. Mga boy, kayo ba yung nagbabayad ng remittances nyo? Diba? Sa amin, kami mga pre, sa field ng trabaho namin, wala naman kami kliyado. Pinababayad pa rin kami. Every month yan, hindi ko man mabayaran dahil nga minsan wala tayo. Si Mrs. nabayaran yan. Siyempre, kahit paano, dahil yung PhilHealth, hindi naman natin alam o hindi naman refundable yan. Kaya naman yung 400 pesos na monthly at pag nagkaroon naman ng problema, magkasakit, ikaw at mga anak mo, may ano ka, mayroon kang kahihinga ng tulong. Diba? Yun yung mga importante doon. Minsan nga yan ang inuhulugan ko, updated ako dyan monthly. Minsan pag kinakapos talaga, hindi ko nahulugan ng pag-ibig ko saka SSS. Pero, siyempre, ngayon pwede na kasi magbayad monthly. Dahil medyo maliit ka, okay lang. Dati hindi pwede. Magbabayad pa rin tayo mga boy, ha? Mga tropa ko dyan na mga reseller at hindi tayo nagtatrabaho in company, every month magbayad pa rin tayo ng ano, kaya naman tayo mag-voluntary tayo. Laking tulong yun, lalo na yung SS. Doon natin katwiran na minsan talagang pag oras ng kailangan mo titignan mo pakahirap. Pero lang yun. Siyempre, hindi naman basta-basta nila ito ibigay yung malaking pera na yan. Kahit sa atin ang galing yan, siyempre, tutubuan nila yan. Diba? Gawin na lang natin yung, i-ready na lang natin yung mga requirements. Maging updated tayo sa mga bagay-bagay. Ibang envelope, isa yan sa mga natutunan ko, siyempre. Hindi ko naman yan basta naisip lang, natutunan ko na pag ikaw'y nagkakaedad na, lagi mong i-update yung isang envelope. Kung ikaw ay meron insurance, i-update mo lagi yan. Tapos, kung ikaw may natatagong pera sa bangko, i-update mo lagi yan. Mga requirements, pag oras na nawala ka, ito yung mga dapat nilang gawin. Diba? Lagi mong may pagbibiling ka, wala doon sa taong magpagkakatiwalaan mo. Diba? Para yung mga anak mo, mahal mo sa buhay, pag may nangyari sa inyo, alam nyo naman, pag pinanganak ka sa mundo, pera. Pag mamamatay ka, pera pa rin. Diba? Huwag na natin problemahin yung mga mahal natin sa buhay pag tayo ay nawala na. Alam nyo na, biro yung pampalibing. Lalo pag mga iiwanan mo sa buhay, mga walang-wala din. Nakaabutin ka ng isang buwang burol, wala ka pa rin panlibing. Kaya yan, sa mga SS, pag-ibig, yan, kahit paano, makakatulong sa atin. So, syempre, savings, huwag nung makakalimutan yan. Kahit paano, di ba? Pero man lang na natatagong pera para paggastos dun sa cremation mo o ano man. Kasi yung mga SS pag-ibig, ano yan asikaso pa yan kailangan manghintayin pa yung mga yan pagkago ka mailibig. Yung envelope na yun, nandun lahat yun. I-update mo palagi kung ano mga requirements taon-taon. O sa tatabi mo lang yan sa kasuluk-sulukan ng bahay mo. Sa huling hininga mo, pasambit mo man lang na kung saan yun,
pakiasikaso na lang. Gamitin yan sa lahat ng kailangan gawin para mailagay ka sa maayos na hangtulman. Puro kamatayan ang pag-uusapan natin. Ano naman eh, napapag-usapan lang naman natin mga boy. Oy, UE na tayo. University of Peace. Sangandaan, Caloocan. Malapit na tayo dyan. Nakahaba-haba yata yung video natin mga boy. Patay na naman tayo sa battery nito. Diba ano, malapit lang naman tayo. Ilan lang din yung mga sakali na papaunlakan tayo ng mga ibang mga sailor, reader, na maitlog natin yung mga effect nila. Nga lang, alam nyo na, mga ibon. 80% or 90% ng mga nagbibenta sa Malabon is mga ibon tungkol sa mga kaibunan. Manok. Alam nyo namang wala tayong alam dyan. Tulungan tayo ni kay Joel. Si Sir Prince Joel, yung kanyang FB account. Bilib din ako sa tao yun, lahat ng pet market punta. Yung mga lalayo lang naman mga boy, ay mga malalapit lang. Diba? Nung nagbukas ang grotto, nandun siya. Present sa Bukawi, present sa Malabon. Hindi ko lang alam kung present din siya sa ano, Ubando. Siguro pupunta tayo dyan sa Ubando dahil wala nang antipolo. Ayun, hindi pa maasikaso. Baka tuwing Wednesday, ano tayo? Punta tayo. Medyo nakahanap naman ako ng taong magkakatid na kay aking mga anakis. Bayad na lang ako. Yung dati kasi, may naka-schedule sa kanya. Nakikisuyo lang ako. Ito naman, medyo pwede natin siya mahila. Anytime. Diba? Okay mga boy, baka hanggang dito na lang. Muna tayo kasi syempre baka wala pa tayo. Napag-charge naman na tayo ng overtime. Ayan, overtime. Overnight. Hindi nga overnight din eh. Hap na eh, kasi alauna lang ako natulog eh. Kape. Nasaan ang kape? Kailangan kita. Nasaan ka? Kung kailangan kita. Di mga boy, putulin ko muna yung video. Okay? Sir, yung triangle ng Hulong Duwan, Barangay Hulong Duwan. Tayo kakaliwa tayo dito. Sana makita ko pa. Pangalawang punta ko pa kasi mga boy, kaya hindi natin masyadong kabisado. Sana hindi tayo maligaw. Di ko pa tinitingnan yung Google mapuli eh. Nakakabit kasi yung alam yun na yung cellphone ko dito sa aking very useful na equipment. Diba? Hindi pa natin ano. Makita sana natin. Diba? Ayan, Jollibee oh. Kaya po kakaliwa ako dyan eh. Kakaliwa ako sa Jollibee. Nakakita na ako mga nakatambay. Nakikita akong tao. Ba't nandito ka? Party ko lang yung motor ko. Yan nga eh. Si ano yan, Kuya Bong. Kuya Bong ng Twin Channel. Andun na. Hoy! Wala!
Kukuha rin dito. Wala. May parking. Dito sa loob. Puno. Si Kuya JB. Yan o, may mga dalang ibon na. Tatandaan ko pa rin mga boy. Magdala ka sa kanya. Walang problema. Uy, nakikita ko na agad si Kuya. Hala. Oops. Oops. Parang konti yung tao Kasi nung pumunta ako dito, dami. Punta natin si Kuya Bong. Si Boss Dante. Boss, good morning. Good morning, sir. Okay, good morning. Nandito tayo ngayon sa kanto ng Jollibee. Yan Jollibee. Tapos yung palengke nila. Yan. McDonald naman dito. Pag pupunta kayo rito, hanapin nyo na yung Jollibee dito. Yan. Tapos kaliwa kayo dyan. Tapos tingin kayo ng konti sa may bandang kaliwa. Nakikita nyo yung pet market. Ayan o. Pag kumaliwa kayo, yan, yan, so may bandang tapat ng ng McDonald. Marami ditong ibon. Diba, di naman ako yan. Okay, happyawan ko kayo ng ng mga pets dito. Kahit na medyo konti pa lang yung mga tao, happyawan natin. Yung tapat ng TGP. Yan. Pag kumaliwa kayo, tapat ng TGP. Yan na yun. Yan. Dito may babayad ng parking. Kasi may parking nga dito sa motor. Yun. Parking. Ay, yung mga nagbebenta rin ng mga parts ng motor. Yun o. Ay, bisikleta pala. May binibenta ko. Sticker? May mga namimili na rin po. Ayan si Yamel. Ayan si Master Mel o. May pindot na naman. Ang daming ibon. Nakalapati. Uy, may pusa. Ang ganda ng pusa. Ay, kilala ko to kanina to. Parang sinasabi niya, kunin ko siya. Kunin ko na siya. Ito, ganda puti-puti oh. May kainan dito. Siyempre, favorite. Pares. Ito kami ibon. Yan yung puto ng malaking pusit. Sabi ni Kuya Joel, pinapapak daw nila yan. Ay, mga kulungan. Dami kainan dito. Isa ng manok. Kahit saan talaga ang pet market. May kumakain. Uli! Yun pa pusa mo, dala mo. Mamaya. Ayun natin si Kuya Dennis kasi busy pa kumain. Ang ganda rito kasi may bubong.
ito yung nakukuha sa dagat ah. Nilalagay sa paa. May bintin na ano nga. Bintin na ano nga. Puro mga ibon dito. Halos lahat ibon. Okay, good morning mga boy. Mag-aalas 9 na ng umaga. Ang dami pa rin tao rito. Ayan o. Ang dami pa nga motor eh. Ayan o. Ang dami pa nakaparking. Sabihin niya marami pa rin tao ngayong oras na to. Pero tayo syempre, malayo uwian natin. Uuwi na tayo. Okay? Kita-kits tayo bukas sa grotto. Syempre may dala naman ako kahit paano. Then nakapag-vlog naman ako dito ng ilang mga aso. Yun pa rin ang na-vlog natin. Pero meron naman tayong mga ibon. Syempre si Joey lang dito eh. Okay? Balik na ako sa bahay. Continue to follow my Ashken Kennel FB account and then YouTube channel natin Mustaboy, diba? Naubo eh, no? Ayun. Ang ganda ng ano ngayon dito kasi simula kanina nang binidyohan ko, halos wala pa mga tao. Pero mamaya-maya sunod-sunod na. Ang dami ng tao. Nandito tayo dito ng mga katropa natin sa Bukawis at sa Grotto. Okay, ang dami pang tao rito. Ayan o. Pero pauwi na ako. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Boy. Medyo mainit na. Ingat po lagi. God bless you. God bless you.